Good morning everyone, mga kapatid ko sa Panginoon. Happy Sabat po sa lahat. Tayo po muli narito upang samantalay ng panahon para magpahayag ng salita ng ating Panginoon sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin. Sapagkat alam po natin lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, na lahat ng sumasampalataya maliligtas. Yan ang pag-aaralan po natin, no? Na lahat na tumatawag sa Kanya maliligtas. So, siguro, yung pong iba, di lahat pala na tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ligtas. Pag-aralan po natin yan mamaya, mga kapatid ko sa Panginoon. So, tayo po muli ay bumabati sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo bilang Jerusalem Church of God. Happy Sabat po sa lahat natin po mga kapatid dito po sa Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan kami po ay nangungumusta na sana po bawat isa ay nasa mabuting pangatawan. At gayon din po na aming pong hinihingi sa Panginoon at pinapadalangin na sana po sa pangangaral po namin ng salita ng ating Panginoon na kung saan hindi po naman naririnig, ay bigyan din naman po nawa kayo ng kaunawaan upang magkaroon po ng pagkakaisa bilang isang katawan ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat napakalaga po bawat isa sa atin bilang isang katawan na kung saan ay mayroon pong maraming mga bahagi. Maraming bahagi sa isang katawan ni Kristo. Yan po na kung saan ay sama-sama. Sana po magkaroon po ng katuparan. At ang hangad po namin na kung saan mga kapatid ko sa Panginoon ay ang kaligtasan na kung saan ito ay ating makamit sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat alam po natin lahat kung pag-aralan natin ang buong Biblia, isa lang po ang magiging kaligtasan ng lahat sa bawat isa natin. Ang anak na sinugo ng Ama. Sapagkat mayroon pong sinalita ng anak na gaya po ng ating babasahin, pangunang talata na ating bigyan pansin dito po sa San Juan 3, umpisan po natin sa 15. Mayroon po dito sinalita ng ating Panginoon na kailangan po maunawaan po natin, pakinggan, tanggapin. Kasi ganito po yung sinasabi. Sabi rito sa San Juan 3:15, patuloy po yan, ganito po sinabi. Upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa Kanya ng buhay na walang hanggan. So ano po mga kapatid ko sa Panginoon? Sa talatang ito, ayon kay Juan, mayroon po siyang sinasabi tungkol sa pananampalataya para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po mga kapatid ko na sinasabi po rito, kahit ano po tayong lahi, maging Udyo ka man, maging Intel ka man, maging Pilipino ka man, o maging ano ka man, Amerikano, kahit anong lahi po, mga kapatid ko sa Panginoon. Sapagkat sinasabi dito, upang ang sino man sumampalataya, take note sino man, na sumampalataya sa Kanya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga, patuloy sabi, para po na kung saan ay atin pong maunawaan na hindi lang po dito po sa atin sa loob ng iglesia ang panawagan ito, kundi buong sanglibutan, mga kapatid ko sa Panginoon. Paano in-expect na ang mahal ng Diyos, tayo lang? Mahal tayo ng Diyos lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, kahit anong lahi po tayo. Kaya nga po sabi sa 16, sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So,
Isipin po natin mga kapatid ko sa Panginoon. Hindi lang po doon sa iglesia na tinubos ng ating Panginoon. Ang kanya po na kung saan inibig. Kahit ano pang pan po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Kahit anong lahi pa ng isang tao. Yan ang dahilan kung bakit sinugo ng amang kanyang anak dito sa sanglibutan. Kaya nga sabi, no? Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. Na ano, paano niya po inibig yung sanglibutan? Anong pagsinta ginawa ng Panginoong Diyos sa sanglibutan? Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan lang po mga kapatid ko sa Panginoon. Yung pananampalataya lang po sa kanyang anak na sinugo sa atin dahil sa kanyang pag-ibig dito po sa sanglibutan. Diyan na kung saan yung pananampalataya natin, doon tayo maliligtas. Doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon. Kung ating susuriin lahat ng kongregasyon ang itinuturo pananampalataya kay Kristo. Tangan nga lang, maraming pananampalataya mayroon sa sanglibutan ito. Kaya kailangan bawat isa sa atin mapagsuri, nagsasaliksi, para malaman po natin at makasiguro na yung sinasampalatayanan po natin na sinugo ng Ama na anak ay magkaroon po tayo ng bahagi na buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya. Yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang kaligtasan po para po sa lahat ngayon. Dahil sa kanyang anak. So, patuloy, versikulo 17, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay mailigtas o maligtas sa pamamagitan niya. Paano para tayo maligtas? Sa pamamagitan niya. Sinong niya? Itong sinabi na sinugo ng Diyos na anak sa sanglibutan. Hindi po pala siya sinugo para humatol po sa atin. Kundi, upang tayo ay sumampalataya para magkaroon ng kaligtasan na siyang buhay na walang hanggan. So mga kapatid ko sa Panginoon, maliwanag po sinasabi po rito. Kaya nga po yung pananampalataya po natin sa sinugo ng Diyos, na pag-ibig niya sa atin, siguraduhin po natin. Baka mamaya, iba po yung pamamaraan ng ating pananampalataya doon sa sinugo ng Diyos. Alam po natin lahat na ang Diyos ay Diyos na mapanigbubuin. Ibinigay niya ang kanyang anak. Pero kung hindi rin tayo tunay na mananampalataya sa Kanya, at kung iba yung pananampalataya mayroon tayo sa Kanya, hindi na kung saan tayo ay magkakaroon po ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Sapagkat iisa lang po ang makakapagbigay nito sa atin. Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, itong pananampalataya sa anak ng Diyos, napakahalaga. Wala na po tayong ibang paniwalaan. Kahit yung mga sinauna pa na nangangaral tungkol sa Diyos, maliban lang po doon sa mga una na mga tao
na kung saan ay nangangaral sa Diyos o nagtuturo patungkol sa Diyos, sa gawa ng Diyos. Hindi na po doon, maliban doon sa mga sinasabi ng mga propeta na kung saan mayroong isang propeta na patatayuin, na kung saan doon tayo makikinig. Yan pong sabi ni Propeta Moses. Marami ang nagtitiwala pa rin ngayon sa panahon natin, na kung saan ang pinangahawakan o pinaniniwalaan yung mga aral na binigay ng Diyos kay Moses. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na po tayo marapat magtiwala po doon sa aral na yan na ibinigay ng Diyos kay Moses. Dahil mismo na pinagbigyan ng Diyos na si Moses, mayroon siyang iniindurso o itinuturo sa bawat sa atin na kung saan itong propeta na gaya niya na patatayuin ng Diyos, doon tayo makikinig. At doon sa pakikinig po natin, dito po yung sinasabi sa ating pinag-aaralan sa talatang ito. Makinig po tayo doon sa kanyang sinugo sa atin na walang iba kundi ang kanyang anak, dahil sa kanya nakasalalay ang ating buhay na walang hanggan. Kaya po mga kapatid, nakaprapisi na po yan tungkol dito sa propeta na ito. Na ang kanyang pagkapropeta ay magpasawalang hanggan. Hindi kagaya po ng mga propeta nung una. Natapos na po yung term nila. Pero itong propeta patatayuin, wala nang papalit pa. Siya po ang mananatili magpakailanman na maging propeta. Na kung saan doon tayo makikinig dahil nandoon ang ating pong pag-asa, nandoon ang ating kaligtasan na siyang buhay na walang hanggan. Ngayon, versikulo 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. So ano po pala ang pahayag po, mga kapatid ko sa Panginoon, ayon sa sulat ni Juan? Yung sumasampalataya sa Kanya, hindi inahatulan. Kaya pala mayroon pong salita ni Kristo sa Juan pa rin, sa San Juan pa rin na kung saan sinasabi, hindi ako naparito, kung hindi sana ako naparito, ay hindi sana kayo nagkasala. Ay wala sana kayong kasalanan. Bakit sinabi ni Kristo yun? Kasi nandito na, hindi pa siya sinampalatayanan. Sinugo na ng Ama dito sa lupa, hindi pa rin sila naniwala. Kaya yung hindi pa niniwala ng isang tao, doon na po siya hahatulan. Kaya nga sabi ni Kristo, kung hindi sana ako naparito, hindi kayo magkaroon ng kasalanan. Kasi bakit? Nandito na, hindi nyo pa sinampalatayanan. Hindi doon ang kasalanan ngayon. Hindi na doon sa 10 utos. Hindi na doon sa mga kautosan pa. Dahil kahit sundin mo yan, hindi ka na magiging matuwid pa doon. Hindi ka na maliligtas doon. Dahil dito maliwanag na yung pagkakasala ng isang tao, yung hindi siya sumampalataya. Anong sinabi? Yung hindi sumampalataya, hinatulan na. Bakit? Hindi pa kayo naniniwala sa sinugo ng Diyos eh. Siya na nga mismo. Anak na mismo ang magsasalita sa atin. Na yung salita niya, ito rin yung kalooban ng Ama na dapat po natin malaman. Kaya nga yung kalooban ng Ama, sabi ni Kristo, yung tayo sumampalataya sa Kanya. Sapagkat ito, kalooban ng aking Ama, na inyong sampalatayanan, yaong Kanyang sinugo. Sino sasampalatayanan natin? Yung sinugo. Mayroon pa bang iba? Bakit may mga
pastor pa, may mga evangelist na guro pa, may mga matatanda pa sa loob ng iglesia. Ha? Kung siya rin yung paniniwalaan natin. Ha? Kung siya rin ang sasampalatayaan natin. Kailangan alamin natin kung bakit inilagay ito sa loob ng iglesia ayon sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ha? Dito pa lang, ha? Inilagay sa loob ng iglesia ayon sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Bakit ayon sa ikatitibay ng katawan ni Kristo? Saan ba inilagay yan? Dito po sa atin. Inilagay po yan ng Diyos para magpatuloy. Ha? Yung pagtuturo ng mga ito tungkol sa pananampalataya. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon. Sila po, itong mga inilagay na magpapatuloy, na pagpapayag tungkol sa pananampalataya na siyang sinugo ng Diyos sa atin. Kaya ngayon, si Kristo nagbigay din ng kanyang mga sinugo. Ha? Mayroon siyang inilagay na mga sinugo. Natural, yung kanyang mga sinugo. Ano, sasalita naman kanyang mga sinugo? Di yung salita ni Kristo na siyang salita ng Ama. Pero kung ang sasalitain po ng mga sugo, ha? Ay hindi naayon doon po sa salita ni Kristo, papasugo, tawag doon. Ha? Hindi sugo. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, ha? Yung mga nagsasabi sugo sila, mayroon pong sinasabi na sa kanilang bunga, inyo silang mga kikilala. Ay natural, kung yung ibinubunga nila si Kristo, ay makikilala natin na sila nga yung nilagay sa loob ng iglesia. Eh ngayon, kung sasabihin sugo sila, mayroon pa sila ipapakita katunayan na sila ang sugo. Pero hindi ayon sa kalooban ng Ama na sinasabi ni Kristo. Sugo kaya yun? Yung kaya yung inilagay sa loob ng iglesia? Ha? Makikita naman natin, ayon sa kanilang bunga eh. Wala, hindi lumalago, hindi nagkakaisa, napapatuloy, nagkakawatak-watak. Katitibay ba yan? Hindi kawawasak. Ha? So malalaman po natin yung talagang tunay na nilagay sa loob ng iglesia sa kanilang bunga, inyo silang makikilala. So, kung makikita po natin yung mga bunga nila, kung ano yung nagiging bunga, walang pagkakaisa. Ito kaya yung mga sugo ni Kristo? Di ba? Aliwanag po mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga sinasabi, ang sumasampalataya sa 18, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Kaya mapalad po yung sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, walang anumang hatol sa mga nasa Kristo. Bakit nasa Kristo? Natural. Kaya nga sabi ni Pablo, nasa kay Kristo eh. Dahil sumasampalataya, dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, wala nang anumang hatol. Pero hindi sumasampalataya, ano sinabi? Hinatulan na. Pero mo yan. Hatol agad. Hindi tayo mahatol ayon sa Biblia. Ang hindi sumasampalataya, hinatulan na. Iba yung ang hindi sumasampalataya, hinahatulan na. Dito, hinatulan na eh. Iba yung hinahatulan sa hinatulan na. Kaya mayroon pa tayong pagkakataon, mga kapatid ko sa Panginoon. Mayroon pa tayong pagkakataon na magbanpaloob sa Panginoon. Kasi ang alam po natin, doon sa pagtanggap natin ng bautismo, dito, na kung saan naging membro tayo sa Jerusalem Church of God, ay nagbalik loob na tayo sa Diyos. Pero kung ating susuriin ang ating sarili, hindi pagbabalik sa Diyos. Nagbalik pa doon sa dati.
Dating aral, nandun pa rin. Nandiyan naman eh. Magsitigil na kayo sa mga pasimulang aral ng Diyos. Eh, nandun ka pa rin. Aral ng Diyos ng pasimula. Ano ba yung mga aral ng Diyos ng pasimula? Na kung saan magsitigil na kayo, sabi sa Hebrews 6:1. Hindi lang yung aral ng Diyos pa yun doon ang sinasabi. At ang pananampalataya. Kasi noong una, yan ang pananampalataya sa Diyos, yung pagsunod doon sa aral ng Diyos na binigay sa tao sa Israel. Eh bakit sinasabi, magsitigil na kayo? Ha? Pag sinabi magsitigil na kayo, tapos nagpapatuloy. Ha? Yun ang ahatulan na. Yan yung inatulan na. Eh siyempre, pag hindi ka tumigil doon sa mga pasimulang aral na yan, aral ng Diyos pa yan, ha? Siguro, sinabi nga, tingnan natin kung ano sinasabi doon sa Roma, sa Hebrews 6. Kung aral ba ng Diyos ba yun at pananampalataya. Tingnan natin. Roma 6. Hebrews 6. Ha? Ano sabi dyan sa Hebrews 6? Mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya tayo'y tumigil na. Eh ngayon, kung nagpapatuloy ka pa rin, tinuturo pa rin yan, tumigil ka na ba? Ha? Kaya yan yung hindi sumasampalatay na tulan na. Kasi sinabi nga, tumigil na eh. Ano sabi? 6, Hebreo 1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga punang pasimulang aral ni Kristo. Kasi ba yung Kristo na tinutukoy nung una? Diyos yan. Yung Kristo, makapangyarihan yan. So, ibig sabihin, yung Diyos yan. Bakit? Ano sabi? Tayo'y magpatuloy sa kasagalan na kinasasalian na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Yung pananampalataya sa Diyos ng una, Kristo at ng Diyos kompleto. Pinatitigil na. Eh kung pag-aralan natin, kung ano yung aral ng Diyos, sinabi ng mga apostol. Ha? Ano yung mga aral ng Diyos na ibinigay sa kanila? Sa mga Hudyo? Yan po yung pinagmamapuri ng karamihan sa atin. Mga kapatid ko, nagkakamali po tayo. Nagkakamali po kayo. Dahil itinuturo ninyo na yung mga aral ng Diyos ibinigay sa kanila at ito rin ang tinutukoy na kung saan magsitigil na. Mga patay na gawa yan eh. Bakit mga patay na gawa? Huwag ka papatay. Diba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, lalo-lalo po doon sa mga membro na nagtitiwala. Ang sabi, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, kung nagtitiwala kayo dyan sa mga nagtuturo, na sinasabi ng Biblia, nababasa, tumigil na, ay nagpapatuloy pa rin kayo. Kayo rin, ito yung sinasabi ng Panginoon na ipanguna mo ang ganang akin. Nakasiksikil po yan. Kaya nga kami hindi nagsasalita ng ayon sa aming sarili. Yung ganang kanya, ibig sabihin, salita ng Panginoon. Yan po yung pinapahayag po namin sa inyo. Pati ba yung pagpipista? Ha? Lahat yun. Basta sinabi, pasimulang aral, tumigil ka na. Kasi kung hindi ka tumigil sa pasimulang aral, mababaliwala si Kristo. Kaya ngayon pasimulang aral, kaya nagpapatuloy, inaakala nila na yun ang magiging, ano nila, yung kaligtasan nila sa Diyos. Hindi po. Pag sinabi, iisa lang ang ibinigay ng Diyos na sukat natin ikaligtas. Nasa ano rin po yan gawa kung hindi nagkakamali.
walang ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat natin ikaligtas. Si Kristo lang po yun. Kaya nga wala nang iba eh. Yung iba-iba pa. Kailangan ganito, kailangan ganyan. Di ba? Kaya nga mga kapatid ko, hindi kami tumitigil po ng mga makatotohanan pagpapatuto sa inyo. Pero kung talagang patuloy pa rin kayo dyan, nasa Bible din, pinadadalan kayo ng Diyos ng kamalian upang kayo magsipaniwala sa kasinungalingan, upang kayong lahat ay mga tulad. Nasa Bible din po yan. Diba? Kaya ka nagpapatuloy kasi pinadala na sila ng kasinungalingan. Yung paniniwala para kasinungalingan pala yun. Kaya minsan, ang inaagaw lang natin sa apoy dito, yung iba. Kasi talagang matutupad yung sabi sa Biblia kasi na maraming mapapahamak. Maraming mapapahamak. Kaya nga, pakay natin, hindi tayo tumatahimik. Diba? Sabi nga ng Panginoon, umakyat ka pa nga sa bubong, ipagsigawan mo eh. Diba? Ang liwanag po mga kapatid ko, sinasabi sa Biblia. Doon sa mga pasimulang aral ng Diyos na ibinigay sa kanila yun hindi kayo kasali doon. Hindi tayo kasali doon. Kung yung mga pinagbigyan kailangan magsitigil na, tapos kayo nagpapanggap na kayo, ibinigay ng Diyos sa inyo yan. Kung ibinigay din sa inyo, sige, sasakayo na namin, magsitigil na rin kayo. Kung talagang inakala ninyo na yan, kailangan sundin nyo kasi ibinigay ng Diyos sa inyo yan. Unawain natin na mismo na pinagbigyan ng kautusan, yung aral ng Diyos na yan. Sinasabi kailangan magsitigil na. Tapos kayo, mas magaling po ay mas magaling pa ang mga hintil kaysa mga pinagbigyan. Diba? Wala po yung kaligtasan po natin dyan. Kasi kung ang kaligtasan natin dyan sa mga pasimulang aral, anong magiging kabuluhan ni Kristo? Yan. Walang kabuluhan ang pagsamba niyo sa akin na nagtuturo ng mga pinaka-aral ng mga tao. Ano yung mga aral ng tao? Di yung mga pasimulang aral. Aral ng tao na ngayon yan. Yan na po yung mga aral ng tao ngayon yan na nagpapatuloy. Hindi na sa Diyos yan. Kasi kung sa Diyos yan, hindi pa titigil yan. Nga, pinatitigil na. Nagpapatuloy kayo. Di aral ng tao. Kaya yan po yung sinasabi ni Kristo. Sinasamba ninyo, hindi na naman, sinasamba na naman namin ang kaligtasan na gagaling sa mga udyo. Hindi nyo alam kung sino yun. Kaya nga sinasamba ninyo yung kaligtasan, yung pinanggalingan dahil doon sa mga pasimulang aral. Pero hindi nyo alam. Diba? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kanyang langit. Kaya hindi porke tumatawag kayo sa Panginoon at nagpapatuloy kayo dyan sa mga pasimulang araw na yan, pasok na kayo. Kawawa naman po, nandadamay pa po kayo. Kaya nga hindi kami tumitigil, baka sakali yung mga nadadamay, gaya po namin nung una, ang ginawa ng Diyos, inalis kami sa inyo. Hindi naman kami umalis po sa iglesia Inalis kami sa inyo. Dahil yung iglesia, hindi pag-aari ng tao yan. Pag-aari ng Diyos yan.
na ngayon na kay Kristo na. Oh. Diba? Kaya walang karapatan yung magtakwil sa isang kapatid dito sa loob ng iglesia na tinubos ni Kristo dahil hindi tayo tumubos. Hindi kayo. Ha? Kaya yung mga hulog-hulog, alisin nyo na po yan. Ang sabi sa Biblia, yung hulog, yung mga, sinasabi sa Galatia? Yung mga nangahulog sa biyaya. Bakit nangahulog sa biyaya? Anong dahilan? Dahil doon sa pasimulang aral na kung saan nagpapatuloy. Kaya nahulog sa biyaya. Pag sinabi nahulog sa biyaya, in short, hulog. Hindi yung pinapalagay po ng mga kapatid na katulad namin, pinapalagay ng mga nananatili, hindi sila sa atin hindi sila ay umalis sa atin sapagkat hindi sila sa atin. No, hindi po yun. Hindi sila umalis yan, hindi kami umalis. Inalis kami ng Diyos sa inyo. Kalain ninyo, akala nyo, nagtitiwala kayo sa Diyos doon sa pagsunod nyo yan? Doon sa mga itinuturo sa inyo? Nasa ano yan? Nasa Ezekiel po yan. Ha? Inalis yung mga kawan ng Panginoon para hindi sila magpakain. Kasi yung mga pinag-aralan nga naman natin muna, bakit mayroon pa sa Biblia na huwag kayong magsigawa ng pagkain na papanis? Ano yung ginagawa ng mga umaasa doon sa pagkain na papanis? Itinuturo ng mga ipinapakain ng mga pastor, mga guro, yung mga bagay na napapanis. Hindi literal po yan, ha? Hindi po patungkol sa kumbaga, literal yun, ang tinutukoy doon. Yung sinasabi na, huwag kayong magsigawa ng mga bagay na papanis. Yung literal niya po yung tinapay. Pero yung salita ng Diyos na tinutukoy doon, hindi literal na tinapay yun, pagkain na papanis. Baging yung mga aral na tinuturo kasi, may kasiraan yan eh. Magsitigil na kayo sa paggawa ng pagkain na papanis. Kundi doon sa pagkain tumatagal. Kung ililagay mo sa literal yan na pagkain mayroon pa pagkain tumagal. Kung sa literal na pagkain. Di ibig sabihin yung salita ng Panginoon makatotohanan. Na hindi nasisira, hindi napapanis. Sa ibang kwan pa, sa talata, sa lumang tipan, ewan ko kung si David o si Solomon na sinasabi, malanta mo ng bulaklak, matuyo mo ng batis, ngunit ang iyong salita ay mananatili magpakailanman. Ganon po yan. Ibig sabihin, salita ng Panginoon, yan yung marapat natin kainin dahil hindi yan napapanis. Bakit kailangan natin kainin yung salita ng Panginoon? Ano sabi ni Kristo? Anong patotoo? Hindi lamang sa tinapay ang nabubuhay ang tao, kundi ang bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano pa? Iasik mo ang iyong tinapay sa tubigan. Ano kaya yun? Mga literal kaya yun? Hindi po, salita ng Panginoon yun. Mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, huwag sa ibabaw ng lupa. Bakit? Ano bang mayroon sa kayamanan sa langit? Ano yun? Literal? Yung karunungan, yung kaalaman sa Diyos, makalangit. Yan ang ipunin natin. Hindi yung karunungan dito sa sanglibutan. Nabubulok yan, nawawala yan, nasisira yan. Kaya kung mayroon tayong paglagakan, sa taas, huwag sa lupa, huwag sa baba. Diba? Nasa Kolosas din yan. Bakit pitid ko sa Panginoon? Ngayon, patuloy po tayo dun sa binabasa po natin tungkol sa pananampalataya kay Kristo. Number 19. Verse 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan.
at ibig pa nga ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sa halip na piliin nyo si Kristo, ang pinili nyo yung gawa na masasama? Ha? Sinasabi naman, pinapaliwanag, ang kautusan ginawa sa taong masama. Bakit kautusan pa rin ang kautusan? Yung kautusan maliwanag, ginawa sa taong masama yan. Kaya yun po yung sinasabi sa 19, kung papaano umatol ang Panginoon, sapagkat ito ang kahatulan, sabi nga, naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa nga ng mga tao ang kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Kaya nga sabi, wag. Sa palagay nyo, kaliwanagan nyo, pag sinasabihan ng isang tao, wag. Kasi masasama ang gawa, kaya sinasabing wag. Ang gawa ng masama, kaya sinasabing wag. Yan po yan ang sinasabi. Sa halip na magsilapit kayo sa Panginoon, iba nilalapitan ninyo. Sa halip na umasa kayo sa Panginoon, iba ang ginawa niyong pag-asa. Sa Kristo rin may sabi niyan. Mababasa lang po natin sa Juan yan. Di ba? Kaya tingnan yung mabuti, isipin niyo yung sarili. Kung totoo nga ba na kayo ay nakikinig sa Diyos o nakikinig sa tao? Kayo ba o nagtitiwala sa Diyos o nagtitiwala sa tao? Isipin ninyo yung mga sinusunod ninyo, yung nagpapasunod sa inyo, na hindi ayon po dito sa Bible, sa mga panahon po ng ating Panginoon Kristo. Sa tao na yan. Kaya pag nagtitiwala pa kayo dyan, sumpa, abutin nyo sa Panginoon. Ha? Yan. Patuloy, mga kapatid ko sa Panginoon. Ha? Bakit pinili pa yung kautusan? Sa madaling salita, masasabang kanyang magawa. Masasaya ba ba isang tao na hindi siya na gumagawa ng masama? Kung kailangan niya pa yung kautusan? Sige, bigyan kita ng Sister Relay. Naniniwala ka ba na hindi ka na gumagawa ng masama? Sinusunod mo pa yung kautusan. Ibig sabihin, hindi mo mapapatunayan, hindi ka gumagawa ng masama. Kasi sinusunod pa rin kautusan Mapapawalang kabulan ba natin yung nasusulat na sinasabi, ang kautusan ginawa sa taong masama. Ibig sabihin, yung kautusan na yan, kung kailangan mo pa yan, masama ka pa. Masama ka pa. Kaya sasabihin ng iba, hindi ako naging masama Inusunod ko nga utos, hindi nga ako pumapatay Hindi nga ako nagnanakaw Pero hindi alam, inatulan ka na. Kasi hindi yan ang pananampalataya Ang sabi doon sa mga unang binasa natin, dito sa 1.3.1, 1.3, na kung saan sinasabi, yung hindi sumasampalataya, natulan na. Sinabi, ang kautusan di sa panampalataya, iyon ang sinapalatayanan mo, di hatol ka na. Nakukuha niyo pa mga kapatid doon na nagmamatigas yan sa mga karunungan ninyo. Biblia na po nagpapahayag. Hindi po kami. Ang Biblia lang po ang binabasihan po namin. Pinapaliwanag lang po namin. Na hindi pa talaga totally yung puso nyo napalitan ng pusong laman. Bato pa rin. Nasa Bible yan, papalitan ng pusong laman. Bakit? Anong puso mayroon sa atin? Bato. Kaya nga, papalitan yun ngayon, hindi mo matanggap yung ipapalit sa iyo na pusong laman. Pag sinabing pusong laman, mahabagin yan, madaling umunawa yan, madaling tumanggap yan, na tatanggapin. Si Kristo, bakit? Si Kristo lang naman ang nagbibigay nun Ang Diyos lang naman ang gumagagawa nun na yung puso natin napapalitan ng laman Mayroon pa bang iba na makakagawa nun? Kapag inilita na natin mga doktor, nagpapalit ng puso. Pusong bato pa rin yun. Dahil tao rin ang gumawa. Ito, spiritual. Diyos ang nagpapalit na ating mga puso, na yung puso na yun, pusong mahabagin, pusong maawain.
Kaya alam niyo, pusong bato? Nagbibigay tayo ng halimbawa pusong bato kung bakit matigas. Bahala kayo. Di ba? Yan ang maririnig po natin sa matigas na puso. Bahala kayo. Hindi kami nagbulag sa inyo. Wala pang ginagawa. Bahala na kayo. Di pa kayo nahanap yung mga tupang nawala? Mga kapatid ko sa Panginoon. Yan! Sa 20, sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay mapupuot sa ilaw. Ano pala? Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Yan ang ginagawa namin po sa inyo na magsitigil na. Pagsaway yun, hindi. Ha? Pagsaway ba yun yung magsitigil na kayo sa pasimulang aral ni Kristo? Pagsaway yun, hindi. Sa atin. Pagsaway yun sa kanila. Kasi nasa Biblia eh. Ayaw pasaway. Di maliwanag, alam na natin, kung ano yung nagiging katayuan ng punang matigas ang ulo. Diba? Pinatutunayan ng Biblia. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Hindi nyo masasabi hindi kayo masama. Ang nagpapatutuo sa inyo, Biblia rin. Sumusunod kayo sa kautusan, ginawa sa taong masama. Alam niyo ba, ano bang klaseng kautusan yung ginagawa sa taong masama? Anong klaseng kautusan kaya yun? Bakit nagiging masama yung isang tao na sumusunod sa kautusan na yun? Kasi yung kautusan gumagawa ng galit. Sa palagay niyo, mabuti yan? Kung ibig kong gumawa ng mabuti. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat eh, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ka sa akin. Ano yung mabuti doon? Yung kautusan, pero ano nasa iyo? Masama. Kaya hanggat nasa iyo ang masama, yung mabuti, sasabihin, wag. Hindi masasama pa rin kayo. Kami ba may sabi? Kahit patutunahan ninyo, hindi kayo gumagawa ng masama. Biblia, nagdidiin sa inyo, masama pa rin kayo. Mayroon ba tayong may lilihim? Wala. Kaya pagkatandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon. No? Yung pananampalataya napakahalaga po sa atin. Hindi pwedeng pagsamain o pagsamahin yung pananampalataya kay Kristo at yung pinatitigil na tayo na aral na mga utos na yan na ibinigay sa kanila. Hindi pwedeng pagsamahin yun. Sige, umarap kayo sa amin. Patunayan ninyo na yung kautosan na pinatitigil na tayo, isasama pa sa pananampalataya kay Kristo. Hindi ako magiging takot kung mayroon akong basihan sa Biblia. Ano bang alam nyo ng mga pasimulang araw na pinatitigil, paghahandog lang? Sige nga. Yung iba kasi, yung mga pasimulang araw yung paghahandog kasi si Kristo yung uling handog. Doon lang kaya yun? Nasaan na yung kautusan ginawa sa taong masama? Anong klaseng kautusan yun? Sa palagay nyo, yung paghahandog ba masama yun? Kaya inalis? Sino mga makapagsabi na yung paghahandog ng una masama? Mapapatawad nga ang tao ron eh. Sa kanyang kasalanan. Maliwanag, yung sinasabing kautusan, ginawa sa taong masama, yung 10 utos, dahil na natin. Ano pa sinasabi? Ang kautusan hindi sa pananampalataya. Ano yun? Sa palagay niyo, ang kautusan ba? Sa pananampalataya yun? Hindi sa pananampalataya. Bakit? Ano bang pananampalataya ni tinuturo? Ang pananampalataya doon sa mga bagay na hindi nakikita.
Eh, 10 utos, hindi nyo ba nakita? Tinuturo nyo pa nga eh. Nasulat pa nga sa 2 tapas na bato. Kaya nabansagan ang kautusan, hindi sa pananampalataya. Ngayon, pag sinampalatayaan mo yung kautusan na yan, hindi ka pwedeng sumampalataya kay Kristo. Mahirap maglingkod sa 2 Panginoon. Pakatandaan niya yan. Kasi kaya nga sinusunod kautusan, yan ang pinapanginoon ninyo eh. Anong mayroong pagsunod ninyo ngayon kay Kristo? Ay di nilalagay niyo sa kahihiyan. Paano nyo nilalagay sa kahihiyan? Ako'y nilalagay muli sa kahihiyan. Bakit sinabi yun? Ha? Bigay tayo ng halimbawa kung bakit na ilalagay muli si Kristo sa kahihiyan. Ito yan. Yung sinasabi si Kristo sumunod sa 10 utos, malaking kahihiyan niyo. Ibig sabihin, si Kristo nung una masama. Hindi ka ginawa sa kanya yun eh. Paano naging masama? Ang mababasa po natin paek sa Biblia, si Kristo hindi nakakilala ng kasalanan. Hindi nakakilala ng kasalanan, siya'y walang kasalanan. Siya pa yung tinutukoy na matuwid na hindi ginawa kautusan sa kanya. Siya pa yung inihandog dahil siya yung tinutukoy na walang lipadura. Yung lipadura kasalanan, yun ang wala sa kanya. Kasi matuwid siya. Kaya hindi ginawa yung kautusan para sa kanya. Yung utos na ginagamit ng iba na hindi naintindihan, yung utos na yun, yung para sa kanya, hindi para sa atin, hindi yung para sa mga Hudyo binigay. Iko-correct ko lang, yung para sa mga Hudyo, hindi para sa atin. Kasi talaga hindi binigay sa atin yan, sa mga Hudyo lang. Eh, dyan pa nga lang, mali na eh. Mayroon bang 10 commandments na ibinigay sa mga hintil? Eh, talagang katutubong Hudyo. Tayo hindi katutubo, mga hintil tayo. Hudyo sa puso. Hindi sa Hudyo sa puso nakikita ko eh. Hudyo sa nguso. Ako, prangkana ko manalita dahil totoo. Mga kapatid ko, kailangan din natin o kailangan din ninyo yung kabagsikan na pananalita. Ha? Yung salitang kaamuan sa mga amo lang yun. Ha? Yung salitang may kaamuan. Pero yung salitang may kabagsikan, ay doon lang talaga sa mga matitigas yun. Kaya, lagi namin pinapadalangin sa Panginoon, sana dumating yung tunay na inilagay sa loob ng iglesia. Yung siya mismo nagdagay, hindi yung pili-pili. Eh, nangyayari sa atin dito, marami nilagay sa loob ng iglesia. Tawagin lang, pagpabor, pag masunurin, gawin evangelista na agad kahit walang alam. Gagawin pastor agad, na hindi man dumaan sa Bible Institute. Buti pa kami nung una kasi pinadaan pa kami pa sa practice. Yung pastor ngayon, may alam ba yun? Kung yung mga pastor na pumugi na buhok kung tungkol kay Kristo, wala silang alam Tapos lumpas sa pagwan. Pasensya na kayo ha. Pasensya na po kayo. Mahal po kayo, kaya nagsasalita ako ng ganito. Kaya wag niyong titignan po sa akin yung pagmamapuri ko. Dahil hindi ako nagmamapuri sa sarili ko. Nagmamapuri ako sa Panginoon. Kaya yung salita niya, yan ang ginagamit ko sa inyo. Nasa Bible yan. Kaya nga si Apostol Pablo, wala siyang salitang puro kabagsikan Mga may gulang na kayo. Kayo pa nagsasabi, matagal na kayo, baguhan kami. Pero hindi nyo iniisip, may salisa si Kristo dyan. May nauna na nahuhuli. Sino ba nauna? Hindi kayo, matagal na kayo dyan kami, baguhan lang. Pero anong nangyari doon sa baguhan? Nauuna. Pero napakatagal na puti na po, nahuhuli. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung panampalataya kay Kristo. Hindi yung karunungan ng tao.
Ha? Karunungan ng Diyos ang pag-uusapan natin dito. Baka hindi nyo alam kung sinong karunungan ng Diyos. Sinong kapangyarihan ng Diyos. Siguro alam nyo na yan kasi tagal na namin topic sa inyo yan. Pinakikilala namin sa inyo kung sino ang karunungan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Ha? Kaya nga sinasabi sa atin, doon sa kapangyarihan ng Diyos, karunungan ng Diyos, doon tayo makisama. Eh, pang pinakikisama natin eh. Oh, sa palagay niyo, nakikisama ba kayo roon? Sa kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos? Hindi. Hindi yun ang pinakisasamahan nyo. Oh. Alam ko, nagsasakripisyo kayo. Diyan sa kada Sabado, present kayo. Pero hindi yan po ang dahilan na lagi kayong present. Hindi yan yung sinasabing pagsamba. Na inakala nyo pag nagsamba na kayo, iniahain niyo yung sarili. Ay, buhay banal, kaya ay sa Diyos. Ha? Pag-aralan niyo po na kung saan yung pagsamba, minuminuto yan, araw-araw yan. Nananalangin ng walang patid yan. Yan ang pagsamba. Ha? Pagsamba sa Diyos. Eh, hindi yung tuwing Sabado lang na inakala nyo. Ha? Itong Sabado, ibinigay ito para mag-aralan tayo sa isa't isa. Pero yung pagsamba, hindi lang sa ganito na pamamaraan. Ang tinatawag na pagsamba, pagising mo, salamat Panginoon. Pagtulong mo, Panginoon. Pagtulong mo. Saan ka pumupunta, Panginoon pa rin iniisip mo. Ano mang ginagawa mo sa pangalan ng Panginoon. Yan ang pagsamba. Yan ang tuloy na pagsamba. Diyan mo iniaahin yung siyang sarili na ahing buhay banal sa Diyos na siya kaya-kayang pagsamba. Yan ang sinasabi sa Roma 12. Hindi yung present ka ng lagi sa araw ng Sabado, eh sinasakripisyo mo yung dapat mong gawin na mabuti dahil para lang ikaw eh makapagsamba, masunod mo utos ng Diyos. Hindi na po dyan. Oh. Wala na po yan. Ang sinasabi dyan, ha? Yung wag yung pababayaan ng pagkakatipon, tulad ng iba ito, yung sa atin ngayon, yung pagkakatipon. Para anong purpose? Para mag-aralan sa isa't isa, magpaalalahanan. Pero yung pagsamba, araw-araw, minuminuto yan. Sayang, yung mga sakripisyo nyo. Ha? Nagsasakripisyo kayo ng walang kabuluhan. Ito mga kapatid ko sa Panginoon, pinapaunawa ko lang sa inyo para maintindihan nyo at malalaman ninyo na yung mga pagsasakripisyo nyo, lalong-lalo sa mga membro, hindi kayo nagsasakripisyo sa Panginoon. Ang pinagsasakripisyoan nyo, yung paano kayo sumunod dyan sa namumuno. Sinasacrifice nyo yan. Kalahin, tagal ako nagsacrifice dyan. Papabayaan kong pamilya ko, magsakripisyo lang doon sa kagustuhan na namumuno. Ikaw pa naman. Okay lang kung magiging kaaway mo yung kasambahay mo kung sa pananampalataya eh. Yung pala, kaaway mo rin, hindi sa pananampalataya. Kasi sa Biblia, mayroong sinasabing kaaway. Mismo kasambahay mo, kaaway mo. Yan, dahil sa hindi pananampalataya, kaya nasabing kaaway mo. Eh, pero kayo, isa lang sinusunod yung away-away pa rin kayo. Bakit nasabi away-away? Hindi kayo nagkasundo eh. Diba? Kaya nga sabi, ibigin mo yung kaaway. Ha? Kasi, sabi nga, mismong kasambahay mo, kaaway mo, sabi ni Kristo. Sino yung sinasabihan yun?
di nasa kay Kristo, yun nasa panampalataya. Kasi, kayo'y kapuputan ng sanlibutan dahil sa akin, sabi ni Kristo. Ano ba yung mga kasambahay natin? Bakit naput sa atin? Dahil kay Kristo. Kaya nga lahat ng hindi sumampalataya kay Kristo, tawag diyang kaaway. Kahit anak mo, magulang mo, kahit mga yung sinasabi na manugang mo, kaaway mo yan. Kayo, isa lang din ang paniniwala nyo, away-away pa kayo, dapat magkasundo kayo eh. Kaya nga hindi nyo alam, pinapaliwanag po namin para malaman ninyo. At hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan yan hanggat hindi si Kristo ang nasa puso ninyo. Dahil ang kapayapaan na kay Kristo lang po. Ha? Lalo na doon sa mga kahirapan. Nakay Kristo yun. At lahat ng mga nakay Kristo, kailangan magiging payapa sa kabila ng puro kahirapan. Nakikita ko, ikaw pa, halimbawa ka, may utusan ka, may kahirapan ka pa, may utusan ka na. Hindi mo maramdaman yung hirap yan, kasi meron ka ng utusan, sa halip na maghihirap ka doon sa papagawa mo pa sa iba. Diba? Pero yung ipinakita ni Kristo, kung ano yung ginawa sa Kanya, kung ano yung tiniis niya, ganon din tayo. Magtitiis din tayo doon. Hindi sarap buhay. No, totoo yun. Hindi pa idlip-idlip. Hindi pa duyan-duyan. Kailangan mayroong gagawin. Diba? Naalala ko tuloy itong politika ngayon eh. Nabulgar yung mga masasamang nasa politika. Ngayon yung Pangulo na nakilala natin, nakikita natin gumagawa. Yung mga una walang ginawa. Puro kurakot. Diba? Kailangan ganun din dito sa loob ng iglesia. Na yung namumuno, may gagawin. Kaso wala. Taga-tang-aw lang. Naalala ko yung puro tang-aw. Ito naman eh. Kaninong salita yan? Bisaya yun. Tang-aw. Yung tang-aw puro lang. Walang G. Ha? Walang G. Tanaw. Tanaw pala. Pasensya na kayo, hindi ako Bisaya eh. Pero naririnig ko yun. Narinig ko yan doon sa kapatiran sa Nabutas. Butas galing yung salitang yan. Ibig sabihin, walang ginagawa, puro tingin-tingin lang. Buti kung tingin-tingin, napupunta sa bawat lugar. Hindi eh. Ibig sabihin, namumusta lang. Kumusta doon? Ayos lang, pero hindi ayos. Siyempre, pagsasabihan mo, yung pinagkakatiwalaan mo dito sa Luzon eh. Pastor, kumusta? Ayos lang po. Hindi alam, maraming problema. Napasisya na po. Kasi, Ha? ilang gusto lang pupunta, puro evangelist. Bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Dapat matuwa para may saayos yung kamalian. Na dapat hindi nyo nagagawin para hindi kayo pamarisan. Gumawa rin kayo ng mabuti. Dalawin niyo kami. Ha? Dalawin niyo kami. Alam niyo po sa Biblia kung pag-aaral natin kung ano yung gawain ng isang pastor? Ha? Yung pastor kasi sa Biblia, pastol. Ibig sabihin, kaya nga natawag na pastol, may mga kawan. Ikaw, kung mayroon kang kawan, hindi mo na lang hayaan na itali doon, bayaan mo na lang. Kailangan pakainin mo rin. Kailangan paliguan mo rin. Kailangan Dalawin. Ibig sabihin, hindi gawin yun. Kayo pa, kailangan paliguan. Ang ibig sabihin doon, nalagaan ninyo. Baka maya, yung mga tupa nyo may pilay, mayroong sakit. Nahulog na, hindi pa kinuha.
Eh, nung alam ko, kaya nga nagbigay ng halimbawa si Kristo doon sa ano na talagang wala talagang ginagawa yung mga tagapagtanggol ng kautusan Kasi bakit tinatanggol yung kautusan? Eh, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Nahulog yung tupa mo sa balon. Eh, Sabado ngayon, bahala na Diyos yan. Pero mo, binigyan ka na ng dapat mong gawin sinabi mo, bahala na Diyos yan, basta masunod ko yung utos. Nagbigay na ng Panginoon kung anong dapat mong gawin, hindi mo pa ginawa, ipinasa Diyos mo pa. Kalain mo yan. Ano yung halimbawa doon? Kung halimbawa yung balon, siyempre yung balon. May time na tumataas sa tubig noon. Bawal maligo. Tumaas sa tubig, nalunod, tapos kukunin yung pagkatapos ng sabat. Patay, anong pakikinabangin sa'yo? Paano pala kung tao yun? Natural ibig sabihin yun, yung nahulog sa tupa, tao yun. Yan yung mga nakita nga ng Ha? Sa tupa yun. Pero yung, ganun din yung, walang pagkakaiba yung nakita yung isang lalaki na binugbog ng mga tulisan. Pagkatapos, andyan na yung saserdote, palibas pagtanggol ng kautusan. Kasi paano mo itatanggol yung kautusan? Kung sinabi huwag kang gagawa, gumawa ka. Hindi mo may pagtanggol yung kautusan. Kaya nga nabansagan tagapagtanggol ng kautusan doon tumutukoy yun. Ngayon, umiwas. Kasi Sabado Nandiyan yung Levita naman. Dadaan doon din, nakita niya yung bugbog na halos pumatay na. Umalis. Tungkol sa Sabat lang kaya yun? Baka yung kasama natin, kahit hindi Sabat, makita na bugbog. Ayaw mo yan, baka madamay ako, baka magnanakaw yan. Biruin mo yan. Samantala, kaya nga nakita mo yun, yan na po yung guide na ipinakita na kung saan mayroon kang dapat gawin sa kapwa mo. Kasi yung umihirang ngayon, siguro kaya binugbog yan, baka magnanakaw yan. Kalain mo nga naman, sabi ng Diyos, huwag kang magnanakaw, buti nga sa iyo. Kaya nga yun po yung mga kumbaga, napapahiling ka lang Sa halip na maawa, dahil hindi niya alam, inusgaan pa. Nabugbog na nga inusgaan pa. Yung Samaritano, nagreklamo ba? Baka mamay, takbo ko sa ospital yan, magastusan pa ako. Talaga nagastusan, nagreklamo ba? Hindi, kung magkano ba? Sinabi pa nga kung anong kulang, sabi ko sa bahay tuluyan. Sabihin mo lang, babayaran ko pagbabalik ko. Ganon. Kaya nga sinasabi ni Kristo, doon sa tagapagtanggol ng kautusan, kung sinong kanyang kapwa-tao, yun! Ganon din ang gawin mo. Mayroon ba kayong ginawa? Sa Sabado yun Huwag kang gagawa na namang gawin. Sige nga. Tapos sinatulan niyo yung iba na mas mabuti pa yung nagagawa nila. May nagagawa pa sa kapwa kaysa sa inyo. Inahatulan yung iba na pag may bagyo, nasasalanta, nagbibigay ng tulong. Kayo, mayroon ba? Tapos hatulan ninyo ng wala sa katotohanan. Yan, ngayon, wala sa katotohanan. Mayroong provision sa mga yan. Ang wala ng provision, nandito sa loob ng iglesia, yung mga nabautismuhan na. Kasi yung mga hindi pa nabautismuhan niya, ibig sabihin, hindi pa sila sumasampalataya. Hindi pa sila naniniwala kasi maraming pananampalataya ngayon. Kaya nga maraming kongregasyon ngayon. May ano pa yan? May programa pa ng Diyos sa mga yan. Paano sila magsampalataya? Hindi nila napakinggan. Paano sila mangaral? Hindi na naman sila sinugo. Ngayon, papalagay mo, sugo ka, siyempre nangangaralan mo. Takot kang umarap sa mga hintil takot kang makipagbati. Yung libati. Takot sa dito nga lang sa loob ng iglesia, inaisip mo kapatid mo, takot kang makiharap para makipag-aralan Pwede ba yung debate sa akin? Ha? Pwede ba yung debate?
Yung debate kasi, medyo may kabigatan. Hindi pwede yun, pangangaral. Dapat. Eh yun, nakikita natin, nakipag-debate, babae pa eh. Sasagutan. Ah. Kasi yung debate, wala mapupulot na mabuti doon sa nakikinig. Wala man lang isang pastor na Ah. kapag-debate sa Alam niyo ba, may mabuting mapupulot ng mga nakikinig doon sa mga debatehan? Ay, yung payabangan lang yun eh. Paramihan ang alam yun eh. Pero kapag nangaral ka, na ipinapangaral mo si Kristo, wala nang iba. Oh. Sabi ni Kristo, kapatid, ang sumasampalataya, hindi hahatulan. Pero hindi sumasampalataya, natulan na ako. Di simple, makikinig. Ano mapupulot nila doon? Huwag kang umatol para maligtas ka, para hindi katulan. Ipapaano mo yung mga aral-aral nyo, paglalaban-laban nyo yan, walang mangyayari. Kasi kung may naniniwala sa'yo, may nag-iidolo sa'yo, may nag-iidolo din sa kabila, magkakaroon pa ng pagkakasundo. Magkakaroon bang kabuluhan yung aralan? Wala. Pinangangaral yung mga dragon. Ay, dragon. Kaya yung debate, hindi maganda yan. Walang makukuhang mabuti yung mga nagsisipakinig sa inyo. Kasi nakikita sa debate, pataasaan ng ihi, pagalingan, payabangan. Walang papatalo dito. Yun. Talaga walang nagpapatalo dyan. Kahit school na nga eh. Umiirit pa eh. Kasi ayaw niya matalo na doon na ayaw niya ipakita doon sa nakikinig na ay wala pala sa pinatbat. Kahit talagang walang pinatbat, pipilitin niyan para sabihin may pinatbat siya. Akala niyo maganda yung debate? Hindi maganda yun. Yan, sharing, magbigayan kayo, magtanggapan kayo. Doon sa pagtanggapan nyo, sabi sa Biblia, subukan niyo lahat ng mabuti, yung mabuti pinangaral, subukan mo yun. Ang sabi, kunin mo yung mabuti, itakwil mo masama. Hindi, walang away. Tanggapan ng mga salita. Magtanggapan kayo sa isa't isa kasi hindi lahat alam mo, hindi rin lahat alam niya. Kaya nga mag-share kayong dalawa. Ngayon, kung ipinipilit ang gusto niya, di kunin mo yung mabuti, huwag yung masama. Nasa Bible yan, sa Thessalonica. Subukin ninyong lahat ng mga bagay. Ingatan ninyong mabuti, itakwil yung masama. Yung masama doon yung turo. Hindi yung tao baka mamaya, pati tao, idamay mo na. Na-experience na namin yan. Buhay pa si Pastor Agudo. Napunta kami doon sa... Hindi. Na-experience natin yan, punta kami doon sa ano? Sino Pastor Agudo? Si Pastor Agudo, nakasama namin yan. Nakipag-sharing kami doon sa... Mali yung word. Buhay pa naman siya eh. Kaya nga, nung araw, kasama namin doon sa, sa lugar ng Pangaskasan. Nakipag-sharing kami. Magkasama pa kayo. Nung magkasama pa. Kaya, Buhay pa siya. nasabi ko, sorry. Nung magkasama pa kami, napunta kami sa lugar ng Lahat ng magkali. Pangaskasan. Balyan ba yun? Ayun pala dapat, nung kasama pa sila, yung mga, sila, Brad Pitt, sila, yung mga nabubuhay pa. Pati siya kasama rin, pero buhay pa. Hanggang ngayon, ayun, punta kami doon. Nakipag-sharing kami. Alam mo kung saan kami nakipag-sharing? INC. Iglesia ni Cristo. Oo. Dahil akala namin kami, talagang magaling. Ay siyempre, napikon siguro itong kabila, inabangan kami. Alam niya. Ay, hindi, ibig sabihin ngayon, nabubuhay pa, kanya si Pastor Agudo. Oo nga, inabangan. Inabangan kami. Ay, kala kami, pakpakan kami ng talagang hinarang yung jeep. Isang jeep. Isang jeep. Ay, buti na lang kamo, yung si brother, tatay ni, ni Franz, tatay ni Maricel. Ibig sabihin, Lolo, Maricel, kasi si Palomar nanay, si Franz, parang nakakalimutan ko na rin. Yun, ang nangyari dun, kung wala yun kasi, alam nila, paraban din yun nung una. Yung tatay ni, yung lolo ni Palomar. Kasi nasusukol sila. Ayun, proud kami kasi, kala namin, wala na silang,
Dahil, Ano nangyari no? Inabangan kayo? ay wala, buti nauna siya, no? Yung pakialam niya, mga bisita ko yan. Taga doon din yun. Oh. Pigil yung ano. Napigil yun, yung plano nila. INC. Oh, isa ni Cristo. Mahirap yan. Kaya makipag-sharing-sharing ka na hindi mo kilala pinagsisharingan mo. Baka sa halip na mapabuhay mo, iiksi buhay mo dyan. Kaya nga yung sharing, pangit yan. Debate. Ay, yung nagkakamali-mali na ako. Yung debate, pangit yan. Kailangan sharing lang. Magtanggapan kayo, huwag mo ipilit yung gusto mo. Oh. Pagtanggapin niya, okay. Kasi yung ipipilit mong gusto mo, ayaw nga niya eh. Ano magagawa mo? Sa akin lang, nagkapag-share ka. Huwag mo ipipilit yung nalalaman mo. I-share mo lang. Tanggapin niya, okay. Pag hindi talaga, salamat. Ganun lang. Huwag mong magkamakiano dyan sa debate. Naku po. Ha? Delikado kung may nagkakaubusan dyan. Oo. Yung salitaan nga lang na walang kabuluhan, may nagpapatayan dyan eh. Yung pa kaya, ay siyempre pataasan na ano yan, pagalingan yan, pasikatan yan eh. Mapapahiya yung ano, abangan ka na lang. Bakit walang sumasaway dun sa amin? Ay siyempre, pinapakita nila magaling sila. Oh. Tapos, nakikipagdebate, yun din nun sa mga piling aral. Aral din ng tao, pare-parehas lang. Sabi si Biblia, ang ipapahid natin si Kristo. Sino ba magiging ano mo kung pinapahayag mo si Kristo tapos pagpapahayag mo yung katanggap-tanggap, yung ikaw nagpapakababa. Iglesia nga ni Cristo. So yan po mga kapatid ko, ngayon nakikita ko na napanood ko ng mga nakaraan sa live babae pa, nakikipag-debate siguro dahil babae, iisipin ng kadibate niya na hindi niya dapat patulang kasi babae siya. Kasi may batas naman sa lupa, pag pinatulan ng babae, makasuhan ka. Di ba? Kahit mali na yung ano mo, pag pinatulan mo yan, babae yan, makasuhan ka. Kaya siguro hindi na pinapatulan. Napangiting-iting lang. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon, pagkatandaan po natin, Hanggang ngayon ba nakikipag-debate pa? ewan ko lang, medyo ano, ewan ko lang kung nakauwan lang doon sa mga sinabi namin na sinasabi nyo dito sa loob ng iglesia ang babae tumahimik. Kaya nga sinasaway namin yun na ang babae, huwag natin patahimikin yan kung sa mga iba-iba. Ibig sabihin, wala dito sa loob ng itong sambahan, wala sa pulpito para manguna magsalita. Yun lang hindi pinahintulutan. Pero yung kahit kapatid mo lalaki yan, kung taliwas yung paniniwala niya, pwede mong mag-share yung dalawa. Mag-aralan kayong dalawa. Wala pinapay. Sabi nga sa Biblia, kung unawain natin, ang sabi, mag-aralan kayo sa isa't isa. Wala naman tinukoy doon na babae. Wala rin tinukoy ng mga bandun eh. Isa't isa. Ibig sabihin, pag mga garalan kayo isa't isa, kung may pagkasalog ng iglesia, pwede rin. Wala naman tinutukoy na lalaki lang eh, pastor lang eh. May sinabi ba na mag-aralan kayo isa't isa, mga pastor lang? Walang sinabi rin. Walang pinupunteriya. Kahit sino yun. Kaya nga sabi nga ng Apostol Pablo, hindi naman sinabi kung lalaki babae yun. Kaya sinabi, kung mayroon kayong i-aral, sige, magsalita kayo. Mayroon bang tinukoy na lalaki babae doon? Wala. Basta kung sino man sa inyo na may mangaral, tumayo kayo magsalita. Huwag tayo depende doon sa wala kasi nasurat eh, na babae doon eh. Yun nga eh, wala nga sinabi, mga garalan kayo sa isa eh. Akala nyo, mga lalaki lang, mga pastor lang. Ha? Paano kung yung babae, alam niya yung pananampalataya niya kay Kristo, tapos yung pananampalataya mo, alam niya na hindi doon sa kay Kristo yun. Kaya lang nga hindi kasawayin. Sabi nga din, walang pinipili dyan na sawayin mo sila na may kapagsikan. May sinabi ba doon? Na lalaki lang.
Paano pag sinabihan na ano, tawag ito, babae ka, huwag mo kong pangunahan. Yung babae ka, huwag mo kong pangunahan. Sa ibang ano na yun. Pag dito sa... Pero doon sa pag-aaralan, Oo, yung sharing nga. sharing, ay hindi pwede yun. Pag kagaya... Hindi kita sabi mo, hindi kita pinangungunahan, brad, kung lalaki, ka-sharing mo. Hindi kita pinangungunahan. Ipinapanguna ko si Kristo sa iyo. Hindi pwedeng mga... Kasi ginagamit ko salita ni Kristo eh. May pinili ba ng babae lalaki lang? Pwedeng magpahayag kay Kristo? Kung tatayo dyan sa harap. O, kung pag dito sa mga pagtayo ganito, oras ng servisyo natin, Hindi pwede. na may lalaki, conforme na may lalaki, hindi pwede. Pero kung kayong mga babae lang, pwede! Siyempre, sabi hindi pwede. Eh, puro babae naman kayo. Kung mayroong lalaki, hindi pwede Ah. babae. So yan po mga kapatid ko. Ngayon, dito tayo sa panguling talata, mga kapatid ko sa Panginoon. Tingnan po natin yung sinasabi, gaya po ng ipinapangaral po natin. Ha? Sa San Juan 8, ito po dapat na maunawaan ninyo kung sino yung mga pinalaya at kung sino yung alipin pa ni Kristo. Ha? Kung sino yung pinalaya at yung mga alipin pa. Sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, ganito po yan. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So ano pa pala yung katotohanan? Magpapalaya sa inyo. O, sino yung mga napalaya? Eh, di nagsasalita ng katotohanan. Mayroon ba tayong mapatutuhanan sa Biblia? Sa Biblia, mayroon ba tayong mapatutuhanan sa Biblia para sabihin natin si Kristo sumunod sa utos? Wala. Wala tayong mapapatunayan. Ang mapapatunayan natin dyan, hindi ginawa sa kanya yun. Bilang isang taong matuwid. Kaya hindi po yun ang yung sinasabi na nasa katotohanan. Nasa kadaliman pa rin. Hanggat nandyan ka sa kautusan, nasa kadiliman ka pa rin. Hindi ka pa rin napapalaya ni Kristo. Kaya nga sinasabi dito, tandaan po natin, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kaya huwag tayo magsalita ng taong kasinungalingan, kundi yung totoo lang. Kaya nga yung sinasalita po natin dito, makatotohanan po yan. May mga basihan po tayo. Hindi tayo nangangapa. Yung karamihan, nagsasalita. Kagaya po nung halimbawa sinasabi, si Kristo sumunod sa utos eh. Tatakbo, tanongin mo kung anong utos. 10 utos. Hanapan mong basihan, wala. Pero kung tayo hanapan ng basihan, si Kristo ba? Hindi sumunod sa 10 utos. Ano magiging sagot mo, Sister Lily? Siyempre, ayon sa Biblia, talaga hindi siya sumunod. Kasi bakit? Hindi siya masama eh. Hindi siya makasalanan eh. Hindi para sa kanya yan eh. Yan ang mga basihan natin sa Biblia. Diba? Hindi yung nagsasalita ka na sumunod kasi si Kristo eh. Kailangan sumunod tayo. Yan ang hindi pa rin napapalaya. Nasa kadiliman pa rin. Paano mapapatutuhanan yung 10 Commandments? Ang liwaliwanag ng sinabi na yung 10 Commandments, pagdating sa Juan Kapitulo 1, 17, ang sabi doon, yung kautusan, ibinigay kay Moses. Yung biyaya at katotohanan, nagsidating kay Kristo. Hindi, ang malaking pagkakaiba, paano mapapatutuhanan yung kautusan eh? Nandun ang kaligtasan. Nandun yung katotohanan. Diba? Ang kautusan, kung patutuhanan po natin yan, ayon sa Biblia, ginawa ang kautusan sa taong masama. Ayun. Saka isa pa, kung talagang pinapaligtasan, bakit na binasag ni Moises?
Kaya nga yan yung sinasabi, huwag kayong magsigawa ng pagkain na sisira. Bakit? Ano yung pagkain? Salita ng Diyos. Ano yung nasulat doon sa 2 tapes na bato? Kanino salita yun? Ang Diyos. Anong ginawa ni Moses? Binalibag sira. Yun ang ibig sabihin, no? Sa panahon natin ngayon, dumating si Kristo, huwag na tayong magsigawa doon sa pagkain na sisira. Kasi yung pagkain na sisira, kaya nga sinabing pagkain na sisira, yun ay pinapakain mo sa kawan ng Diyos. Kailangan ang ipakain mo ngayon, bilang pastor ka, ang ipapakain mo sa kawan mo ngayon, siyempre natural, yung pagkain tumatagal. Pero bago mo ipangaral yun, yung pagkain tumatagal, ikaw mismo sa sarili mo pa. Kasi bago ka mangaral sa iba, sarili mo muna. Sabi ng Apostol Pablo yan. May makita kayo. Bago ka mangaral sa iba, sa sarili mo pa, baka mamaya sa pangangaral mo sa iba, itatakwil ka. Si Apostol Pablo may sabi niya. Siyempre, natural pinapangaral mo siya ng kaligtasan, pero sa sarili mo, hindi mo may liligtas. Unahin mo muna yung sarili mo. Ngayon, kung alam mo na, sigurado ka, yung panampalataya ng Kristo, ligtas ka, ayun din, i-share mo. Yun yung pangaral mo. Nakapagtataka, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil, kumbaga, ang tagal din ng panahon na, ayan, sunod-sunod tayo. May gusto naman tayong salita, wala pa tayong lakas ng loob na magsalita. Kasi may panahon ng pagsasalita sa Biblia. Ito na yun. Kailangan nung araw, sige, sumunod lang tayo. Ha? Tahimik ka lang. Yan eh. Laging yan na sila sabi niya. Sumunod lang tayo kung mayroon kayong gusto sabihin. Sabi nga, kailangan Tingnan mo naman yung simbahan natin. pag-aralan mo mabuti yun kung kaya mong iyan yung sasalitain mo. Okay, diba? Sa pag-aaral po natin tungkol sa pananampalataya. Marami na tayong alam na hindi alam. Yun ngayon ang kailangan salitain natin. Sabi nila. Kailangan pa bang matakot tayo magsalita ngayon? Lalo na sa kaligtasan ng mga kapwa natin. Huwag tayong matakot. Mga kapatid ko sa Panginoon, kung ikapapahamak po natin yung paggawa ng mabuti, sabi ni Kristo, mahalaga ang kamatayan ng kanyang mga banal. Di ba? Mapalad ang namatay dahil sa akin. Kasi mangyayari yan eh. Bakit? Kayo'y kapuputan ng dahil sa akin. Buti kung pot lang. Kaya ano bang kasama ng pot? Nandiyan yung iisip ka ng pag-uusigin ka. Nandiyan yung pahirapan ka. Nandiyan yung papatayin ka. Nangyari kay Kristo eh. Kung anong nangyari sa akin, mangyayari sa inyo. Sabi ni Kristo. Kaya nga sinabi naman, hindi yan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Yung pwedeng dumating sa atin. Kahit ano pa yan, tanggapin mo yan. Kasi mamatay ka, hindi, papalan ka, namatay ka naman kay Kristo eh. Ang mahirap yan, namatay ka, na ipinagtanggol po, pinagmalasakit mo, hindi si Kristo. Bakit walang kamatayan ba yan? Mamamatay yan. May pagkabuhay na maguli, ang masaklap, doon sa kadagat-dagatang apoy. Yan ang masaklap doon. Kala nila kasi, pag ang isang tao namatay na, okay na, wala nang problema. Dito sa atin, alam natin, at napag-aralan natin yan, ang tao, mamatay, para buhayin. Doon sa pagkabuhay ng puguli, doon sa mga nakikristo, ay siyempre natural. Magandang kalalagyan nila. Yung mga namatay doon sa kanilang sariling pagtatanggol, na ang pinagtanggol sa halip na si Kristo, iba, ayan yung kadagat-dagatang apoy. Kasi dalawa lang yan eh. Si Kristo lang ang diablo dyan eh. Pinagtanggol mo pa, yung gawain ng masama ng diablo. Doon ka pa naniwala, doon ka pa sumunod kay diablo. Siyempre, pag sinunod mo yung mga ganyan na yung alam mo na sinasabi yung kautos ginawa sa masama, nagpapatuloy ka dyan. Nagpapatuloy ka na masama ka pa rin. Siyempre, yan, followers ka ni diablo niya.
Oh. Diba? Kaya kailangan maging sigurado tayo. Kailangan maging matalino na tayo sa panahon natin ngayon para makasiguro tayo kung sino po yung dapat natin paglingkuran. Mahirap na yung naglilingkod tayo at tumaasa. Pagdating ng panahon, wala pala tayong maasahan. Maliban lang doon po sa inihanda ng Panginoon na siyang kadagat-dagatan ng buhay. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi tayo nananako. Nagsasabi lang tayo ayon sa Biblia. Siyempre, natural. Pagka wala ka kay Kristo, kaaway ka ni Kristo. O ano sabi ni Kristo? Yung mga kaaway niya sa nilalagay sa labas ng karyan. Pagkatapos, anong gagawin? Ayun. Titipunin ni Satanas ngayon yan. Ha? Pagkatapos matipon ni Satanas yan, sasabihin pa ni Satanas, anong plano nila? Aagawin pa yung kampamento ng mga banal. Diyan na sila masusupok ngayon. Kaya, manatili po tayo, mga kapatid ko sa Panginoon, sa pananampalataya po natin dahil nakakasiguro po tayo sa pananampalataya natin na maliligtas tayo. Dahan nga lang, ano yung sinabi? Ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Bakit? Maraming sumasampalataya hindi nakatiis. So, yan po mga kapatid ko sa Panginoon. At agad na lamang po yung mga maiksing pananalita, pangangaral tungkol sa salita ng Panginoon sa inyo na dapat intindihin nyo mabuti, unawaan niyo mabuti kung bakit kami nagsasalita ng mga bagay na ganito sa inyo. Dahil kayo mahal namin. Kung mangangaral kami sa iba, mas higit pa na dapat kayo. Kasi nandito na kayo sa loob ng iglesia eh. Nandito na kayo. Natubos na kayo sa dugo ni Kristo. Ang sa atin lang, kailangan, huwag na tayong lumabas. O, ibig sabihin, huwag lumabas ha. Huwag niyong isipin na huwag tayong lumabas, mas lumabas kayo. Hindi kami lumabas sa iglesia. Ang nilabasan namin, yung mga masasamang gawa, yung mga pinatitigil na tayo ng mga aral, yung doon kami lumabas. Kasi nasa Bible naman yan. Eh ngayon, kung hindi nyo matanggap yan, bahala na kayo. Nasa amin. Ha? Hindi, ibig sabihin, ayaw tanggapin eh. Sabi nga, Huwag ka sumuko. hindi, ibig sabihin, hindi tayo sumusuko kasi nagsasalita pa rin tayo. Bakit? Sa anong dahilan? Para doon sa mga membro. Yung bahala na kayo, siyempre yung mga nagtuturo. Dahil walang ibang tuturo, ganun pa rin eh. O sige, nasa sa inyo yan kung saan kayo masaya. O siyempre, kung sila masaya, pipigilin po yung kasiyahan ng tao. Ang sabi, ang kaligtasan hindi sa pilitan. Kala ko ba mahal ko sila? Mahal ko sila talaga, kaya ang sinasabi ko eh. Huwag mong sabihin bahala na sila. Pagka hindi mo... Bahala na kami para Oo, yan. ulitin namin ha. Tama, kasi minsan dapat, hindi porke ikaw ay nagtuturo, hindi po ikaw ay pastor o bagista, hindi ka natatanggap din ng kamalian. Kailangan tanggapin mo rin kasi tao lang din tayo, minsan nagkakamali. Ha? Ikaw ang bahala sa... Oo. Ako bahala sa inyo, hindi ako titigil na pagsasalita hanggang matuto kayo. Yan, okay pa yan. Para maligtas ang lahat. Purihin, pasalamatan natin Panginoon, Maria Pisabat sa lahat, lalo-lalo po sa mga nakikinig, sa mga nanood po sa ating live. So ganito lamang muli, sa susunod, sa muli na pagtitipon. No? So dyan po kung saan lagi kayong manonood, lagi niyong pakinggan. Ay sinasabi ko sa inyo sa panonood ninyo, hindi lamang manood, kunin niyo po yung mga talata, pag-aralan ninyo. Yung sa, ano natin, sa YouTube, So nandun din sa YouTube pala, nakakuan po yan. So huwag kayong magsawa na makinig, manood sa amin, dahil hindi po ito sa ikasasama po ninyo, kundi sa ikabubuti po nating lahat na naniniwala po kay Kristo. Happy Sabbath, magandang tanghali po. Amen.